Pandaigdigang balita tayo mga sangkay tungkol po dito sa sigalot na nangyayari sa Middle East. Aba, itong si Donald Trump ngayon mga sangkay na masyado pong maingay ang pangalan, matunog ang pangalan sa buong mundo ay mayroon pong pinaplano sa Iran kasama po yung bansang Israel. Alamin po natin mga sangkay. Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Pandaigdigang balita po tayo ngayon. Alright, pag-usapan po natin ito kasi mukhang mayroon pong gagawin si Donald Trump ngayon sa Middle East na matindi. Okay, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.38 million subscribers na. Paangat po tayo ng paangat. Kaya naman kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page at sa lahat ng mga Solid Sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag Solid Sangkay kasama po inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Alright? So, eto na nga. Hindi na po natin patatagalin to. Mayroon pong pinaplano, mga sangkay ito US President-elect Donald Trump at Israel daw po na-discover na mayroon pong pag-ataking gagawin laban sa Iran. Alamin po natin ito. Our top story tonight on Gravitas is about US President-elect Donald Trump and Israel targeting weakened Iran nuclear facilities. Nako, yan na. The war that has impacted Palestine, Lebanon, Israel, Syria is set to expand into Iran. Nako. Turns out the secret planning for such an assault is apparently no longer much of a secret. The two allies are reportedly ready to strike Iran's nuclear facilities, believing Iran's regional position is weaker than it has been in decades. Nako. Ayan na nga po ang matinding problema ngayon ng Iran. Mukhang hindi na po ito nakatago, mga sangkay, no? Mukhang may matindi po talagang gagawin itong Israel at Amerika. Lalong-lalo na kapag nakaupo na po si Donald Trump. Ilang linggo na lang, mga sangkay, uupo na po si Trump bilang Pangulo ng United States of America. So talagang kinakabahan ngayon yung Iran. You see, its key ally, Bashar al-Assad, is no longer in power in Syria. Its other major ally, Hezbollah, has been pushed into a corner by the punishing Israeli offensive. The big question is, will Iran take such an attack neatly? Are these facilities as vulnerable as its enemies believe them to be? Ito kasi ang target, mga sangkay. Ito pong tinatawag na nuclear facilities. Ito po yung target ng Israel at bansang Amerika. So, kilala po natin si Donald Trump. Hindi lamang po nagsasalita yan na parang walang kwenta ang sinasabi. Kapag nagsalita yan, mga sangkay, tututuhanin po yan. Kaya medyo kabado po ngayon yung Iran, mga sangkay. You see, Iran has been attacked before. So we can assume that its facilities were a target as well. In fact, there are reports that over the last year, Iran has reinforced its facilities and taken them to deeper underground locations. There is the other life and death question as well. Could a successful attack on Iran's nuclear facilities lead to the havoc of nuclear radiation in the entire region? Nako. Experts recall the fallout of Chernobyl, a nuclear disaster that occurred at the Chernobyl nuclear power plant in the then Soviet Union in April 1986. So, alam nyo mga sangkay, kapag nangyari ito, maganda-handa na lang din po tayo kasi hindi po natin alam kung magkakaroon talaga ng World War III. Kasi itong si Donald Trump, mainit po ito mga sangkay ngayon sa mga bansa na pumapalag sa kanila eh. Hindi po kasi yan katulad kay Biden na pinapaandar lamang po ng deep state. Hindi po talaga yung si Biden yung tunay na presidente ng Amerika. May nagpapatakbo lang po talaga. Ayon po sa mga report, mga sangkay, yung deep state daw po yung isa. As in, itunuturo, mga sangkay. Itong si Donald Trump, malabo po mahawakan nila. May isa pong isip yan, mga sangkay.
may sariling desisyon. Ngayon, ang tanong dito, kasi matapang po itong si Donald Trump, mismo nga pong si President Putin, medyo kabado dyan. Anong gagawin ni Donald Trump ngayon pag nakaupo na po siya? Nuclear debris was discovered 1,000 miles away. Winds carried it as far as Sweden, located more than 1,100 kilometers away. Could nuclear debris reach Israel if the winds turn in that direction? But those doing the calculation seem to have analyzed the risks and decided that the risks are worth taking. According to a report by the Times of Israel, Israel, emboldened by its recent military successes in Syria and the weakening of Hezbollah, believes it has an opportunity to strike Iran's nuclear program. Nako. Simultaneously, a report by the Wall Street Journal stated... Ayan o, Trump team weighs options including airstrikes to stop Iran's nuclear program. So talaga nga ano nila dito mga sanggay, pahihinain po talaga nila yung Iran. Since yung ngayon, 'di ba, yung Syria talagang wala na mga sanggay. Natanggal na po yung diktador sa kanila. So ngayon, Iran na po. Mahina na po ngayon yung Iran mga sanggay. Yung mga kaalyado po nila mga nasa paligid na mga grupo, natalo na rin po ng Israel. Sila na lang po ngayon, mga sangkay, yung nag-iisa. Kumbaga. That the United States President-elect Donald Trump is exploring military options to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. Okay, talagang ano mga sangkay, gusto ng Amerika daw po na hindi makagawa ng maraming mga nuklear itong Iran. So para mangyari yan, uunahan na po nila. Pasasabugin na po mga sangkay ang dapat pasabugin para pumahinto. Sa ngayon, mga sangkay, hindi pa po natin nakikita na nangyayari ito. Pero, posible po yan. Remember, dati mga sangkay, mayroon pong general ang Iran na napabagsak po ni Donald Trump. Pinakamataas na general po yun. Kaya itong si Donald Trump, mga sangkay, isa po ang pandinig nito, isa rin din po ang pananalita nito. Kung ano po yung kanyang masabi, gagawin at gagawin po niya yan. So ngayon, itong Iran, mukhang pinanggigigilan po ni Donald Trump. However, Trump is not president for another 5 weeks, at least. So the question is, can Israel act independently? Since hindi pa po presidente si Donald Trump sa ngayon, so kikilos ba ang Israel? Nang sila-sila lang. According to the WSG report, Iran has a stock of enriched uranium capable of building 4 nuclear bombs. Ayan na ha, gumagawa po sila ngayon ng nuclear kasi. Itong Iran. 4 nuclear bombs, reportedly making it the only non-nuclear weapon country to be producing 60% near-weapon-grade fissile material. And this, you see, is a key point to this narrative. The report adding that it would take Iran just a few days to convert that stockpile into a nuclear weapon. According to an IDF statement, Israel has achieved, quote-unquote, total air superiority over Syrian airspace and has systematically dismantled Syrian air defenses. And this has reportedly opened a clear path for Israel to carry out long-range strikes, including deep into Iranian territory. As per the report, such freedom enhances their ability to surveil and, if necessary, strike Iran's fortified nuclear facilities. Nako, 45 nuclear facilities ang tatargetin. But you see, there is a problem with this. To reach Iran, IDF may have to fly over Iraq and Saudi Arabia to reach Iran. So dalawang bansa ang kailangan daanan. In a video address directed to Iran, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that strikes against Iran and its allies have triggered a quote-unquote regional chain reaction. Listen to this. The historic events we witnessed today are a chain reaction to the pounding of Hamas, the decimation of Hezbollah, the targeting of Nasrallah,
the blows we delivered to the Iran regime's axis of terror. And all this came, as President Trump pointed out this week, because of Israel and its fighting success. So, ang Israel kasi mga sanggay, yung kanilang mga ginawa, no, ng mga operasyon, very successful. So, mukhang ito ang nakikitaan ng rason ni Donald Trump na, sige, ituloy-tuloy natin to. Itodo na natin na pabagsakin itong Iran. Well, tandaan po natin, ang Iran ay may Russia. Diba? May Russia po ang Iran. May China po ang Iran. Kung mangyayari itong mga sangkay, ewan ko lang, kung manahimik po ang China at saka Russia. Kung hindi naman po sila mananahimik, mawawalan po sila ng no choice. Mawawalan po sila ng ano dito? Control. Kailangan na po nilang gapangin din mga sangkay ang problemang ito at sumali. Sumabak po sa digmaan. Kung sakali. Mga sangkay. Kasi kaalyado po sila. Pero ang tanong dito, tutuluyan nga ba? Kasi hanggang ngayon, wala pa eh. Yan po yung inaabangan natin sa Pandaigdigang Balita. Tutuluyan nga ba ng Israel at bansang Amerika ngayon itong Iran? Ano sa tingin nyo, mga sangkay? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dito mga sangkay, marami kayong matututunan sa mga vlog po natin. Alright, so ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.